Video po ang ating pag-uusapan ngayon, ang pagpapagawa ng bahay na ito na kung saan ang labanan po dito ay full kontrata. And take note guys, ito nga po ay fully finished na. And then also ito binigay ang full details ng mga materials na nagamit dito upang magkaroon din kayo ng basihan. Pero ang labanan po dito ay full kontrata, and if ever na magustuhan nyo po ang pagkagawa ng bahay na ito, ay pwede nyo pong kontakin yung contractor na ito at ipipin ko po yung kanyang number sa ating pin comment at tawagan nyo na lamang po siya. And also guys, ito nga pong sukat ng bahay ay 72 square meters na merong 3 kwarto at 2 CR. And then meron din po itong extra laundry area. So guys, napakaganda na nga po ng labanan nito na full kontrata at wala ka nang iisiping sakit na ulo. At anya nga ni sir, ang ite-turn over na lang sa'yo dito ay mismong susi ng bahay. Sa kontrata na ganitong halaga ay meron ka ng full finish at ganitong 3 kwarto at napakagandang design na modern house. So guys, ito po muli ang inyong lingkod, Ref Egay Mix TV. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay, para magkaroon ka rin ng idea if ever na ikaw ay magsasabak na or papagawa ka na ng iyong pangarap na bahay, ay kahit paano ay meron tayong konting nalalaman at hindi tayo maiisahan. So guys, eto na nga at pag-usapan na agad natin ang mga materyales na ibinigay ng contractor ng bahay na ito para mailathala or maihatid sa inyo upang magkaroon din kayo ng idea about sa ganitong sukat na 72 square meters na merong 3 kwarto at 2 CR. So ito po ang pangunahing nagamit sa mga materyales about sa structural ng bahay na ito. Take note guys, ito po ay full kontrata. I-details lamang po natin yung materyales na ito na binigay ng contractor. So ayon po kay contractor, ang CHB po or hollow blocks na ginamit dito ay 2,000 piraso ang nagamit niya. At sa semento naman, ay umubos siya dito ng 168 bags of cement. Sa mga bakal po ay gumamit siya dito ng 12mm at 10mm. Sa 12mm po ay naka 48 piraso siya. And then sa 10mm ay umubos siya dito ng 300 pieces. Dahil nga yan po, daw ay pati flooring ay nilagyan niya ng bakal. And then also guys, sa mga buhangin naman at graba, sa buhangin ay gumamit siya dito ng S1 at 6 na load po ang kanyang napadeliver. And then sa graba naman na 3/4 ay 2 load. And then guys, ayon pa po kay sir, ang ginamit po niya dito sa mga pamorma ay nakabili siya ng 180 piraso na eco lumber na sukat na 2x2 at 2x3. Kasama na dyan yung pamporma at andamyo. And then sa pinolik board naman ay 16 pieces. At habang ito rin ay nakagamit siya ng mga pako na number 4, 3 and 2 at yan ay nakagasto siya lahat ng 5 kilo. So guys, ito na nga po't buo na yung structural ng bahay na kung saan ito nga binanggit ni sir ay ito ay sa sukat na 72 square meters na meron 3 kwarto at 2 CR. And then ito naman ang ating pag-usapan ngayon, ang color roof and steel trusses na kung saan ay nakikita nga natin ngayon na kinakabitan na. Ayon po kay sir contractor, ang ginamit po niya ditong steel trusses ay channel bar 17 pieces, angle bar at 4 na piraso. At C-purlins naman ay 2x3 at 40 pieces ang nagamit. C-purlins na 2x8, 10 pieces. Tech screw 3 box at blind rivet 2 box. And also guys, dito naman tayo sa color roof long span at ito nga ay rib type. At ayon kay sir, 10 piraso ang nagamit niya sa 6 meters ang haba na long span at 10 piraso din na 7 meters na haba na long span. At yan po lahat-lahat ang nagastos dito sa bubong na color roof and steel trusses ay umabot po ng 89,000 pesos. So guys, ayon po sa binigay na details ni Mr. Contractor, nang sukat po ng bahay na ito ay 8.5 by 8.5 meters. At ito po ay kinonvert natin by the feet at lumalabas ito na 28 feet by 28 feet. Ito ay nagtotal of 72 square meters. Ito nga po ay merong 3 kwarto, kitchen and dining area, living room, at 1 laundry area, at 2 po ang toilet and bath, porch or terrace. So guys, ayun nga po sa puntong ito ay nakikita natin buo na yung bahay at nilagyan na nga po nila ng skim coat at unti-unti na nga nating nakikita yung forma nito at tunay nga namang napakaganda. And then as of now nga is nagkakabit na rin po sila ng kanilang ceiling na kung saan nga ito ay ginamitan ng metal paring and hardiplex. So ito po ang ating pag-usapan ngayon, ang mga materyales about dito sa loob ng bahay. Na ayon po kay sir, ang ginamit po dito ay metal paring and hardiplex at yan ay nakagasto sila dito ng halagang 52,000 pesos. Yan po about sa ceiling lamang. And also guys, dito naman sa electrical na kung saan wirings, socket, etc. lahat-lahat at kasama na po yung connection dito at ayon kay sir, ito po ay gumastos ng halagang 40,000 pesos about po sa electricals and connection.
And then guys, ito na rin po at pag-usapan na rin natin tuloy-tuloy na ang about sa windows, doors, pintura ng bahay at yung spandrel. So ito na nga po ayon po kay sir, sa mga pintuan po ay meron po itong 7 piraso at yan nga po ay with hamba na at lahat-lahat ay gumastos ito ng halagang 24,000 pesos. And also guys, dito naman tayo sa spandrel na kung saan ayon po kay sir ay 50 pieces na nagamit dito na 40 cm by 8 ang nagamit na spandrel at lahat ito ay nagkakahalaga ng 32,000 pesos. And also guys, dito naman po tayo about sa kanilang mga sliding windows. At ayon nga po kay sir, ito po ay merong 6 na piraso at ito nga po ay lahat-lahat total of 21,000 pesos ang pakontrata sa pagpapagawa ng kanilang sliding windows. And then ito nga as of now is nagkakabit na rin po sila ng tiles, accessories sa mga CR at flooring at yan nga po ang ating pag-uusapan ngayon. So ayon po sa binigay na details ng contractor, ang ginamit pong tiles dito sa flooring ng dalawang CR ay 30 by 30. And then dito naman po sa dingding niya ay 30 by 60 ang sukat. At dito na nga ay nagkakahalaga ng 58,000 pesos sa dalawang CR. Yan po ay kasama na ang kanilang toilet bowl at yung lababo sa CR na kung tawagin ay lavatory. At lahat-lahat po yan and accessories, 58,000 pesos sa dalawang CR lamang. And also guys, dito naman sa kitchen nila, at ayon po kay sir, ito po ay kasama na ang cabinet. Lahat po ay gumastos dito ng halagang 45,000 pesos. And about naman po dito sa floor tiles, na kung saan ito nga po ay 60 by 60 ang sukat na ginamit. At lahat-lahat kasama na yung mga ibang tiles na ginamit sa dingding na pandekorasyon ay gumastos po ito ng halagang 80,000 pesos. Yan po ang nagastos dito sa mga tiles work ng bahay na ito. So guys, dito naman at nakikita natin ay napakaganda na nga po ng itsura at resulta ng pagpapagawa ng bahay na ito, na kung saan malalaman po natin kung magkano nga ba ang kontrata dito. At dagdag pa ni sir, about po dito sa pagpapintura ng bahay na ito, loob at labas ng bahay ay gumastos po ito ng halagang 21,800 pesos about po sa paintworks ng bahay na ito. So guys, ayun nga po't natunghayan nyo ang mga materyales na ibinigay sa atin ng kontraktor ng bahay na ito upang ma-share sa inyo at magkaroon din kayo ng basihan or idea about dito sa sukat na 72 square meters na bahay na ganitong design at meron nga 3 kwarto. At yan ay pwede nyo pagsiyasatan ang mga bawat materyales na idinetalye natin na kung saan ito ay mapapagbasihan nyo at mapagkuhanan nyo rin ng idea. So ang tanong, magkano nga ba ang kontrata dito? So ito po't panoorin muna natin ang video house tour na ito na kung saan makita nyo man lang ang kaloob-looban nito at kung gaano nga ba kaaliwalas itong 72 square meters. So guys, ayun nga po't natunghayan nyo kung gaano nga ba kaaliwalas or kaluwang itong 72 square meters na merong 3 kwarto at 2 CR and then meron pang isang extra laundry area. At eto na nga guys, ayon po kay Sir Contractor, ang kontrata niya po dito ay 1.5 million. Fully finished na at yan ay isusurrender or ibibigay na lamang sa iyo yung susi ng bahay at titirahan mo na lamang. So napakaganda na pong kontrata nito at purang-mura na sa laki ba naman ng sukat nito at 3 kwarto. At napakaganda na nga po ng inside and outside nito at tunay nga namang talagang sulit na sulit ang gagastusin mo dito. At ang higit sa lahat ay hindi nasasakit ang ulo mo sa pagbabantay sa iyong manggagawa. So guys, take note po, pwede po natin kontakin yung contractor ng bahay na ito na if ever na magustuhan nyo po yung pagkagawa nito na napanood nyo. At yan ay kontakin nyo lamang, nandito po sa ating pinned comment yung number niya. I-open nyo lamang po yung comment ko dito sa top comment at yan po ay nakalagay ang pangalan at number niya. So yun nga guys, maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Sana ay na-inspired at may natutunan tayo sa vlog na ito, lalong-lalo na't na-motivate at nakapulutan din natin ng aral upang makapagpagawa at makapagpasimula na tayo ng ating pinapangarap nating bahay para sa ating pamilya. At ikaw kapatid, kung bago ka pa lang dito sa channel ko ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng bahay para magkaroon ka rin ng idea or basihan. At ever na ikaw ay magpapagawa na ng iyong pinapangarap na bahay, ay kahit paano ay meron kang konting nalalaman at hindi tayo maiisahan. So maraming salamat pong muli sa inyong panonood. See you on my next video. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat.